So, hi guys! Naglalaba kami ni Alicia. So, pupuntahan namin yung isang first salang. Go! Go! Wala kaming laundry sa loob ng apartment namin. Ang laundry is per floor siya. Kaya ito pinapalakad ko lang siya kasi mabigat. Mabigat din tong tiyan ko, mabigat din siya. Lalaba kaming dalawa. Here. Yung laundry room namin. Ayan. Pasok. So, ito yung washing. Tapos na to. Next, ito naman. No. Ginagalaw ni Alicia yung camera. No. So, yun guys. Nalagay ko na lahat. So, $2 yung dryer. So, ida-dryer ko na. 48 minutes. Mamaya naman yung mga towel. Maglalaba ako ng mga towel namin. Kasi habang walang naglalaba ngayon. So hi guys! Naghihintay na lang ako nung isang sinalang ko na dryer na mga yung nilaban ko dun? Nilaban ko yung mga towel namin. So ngayon tinutupi ko na yung mga damit kasi para hindi sila masyadong nakukusot. Ay, ano ba yung tawag niyan? Yan. Pag ako naglalaba, tinutupi ko kaagad kasi ganun din eh. Mabilis lang naman magtupi. Hindi naman ganun katagal magtupi ng damit. Para maayos ka agad at saka hindi makalat sa bahay. Pero minsan, pag sinumpong ng tamad, ayun, hindi ako nakakapagtupi minsan. Lalo na pag nabibigatan na ako masyado sa tiyan ko. So, hi guys! Andito na kami sa sasakyan ni Alicia. Susunduin na namin si Kuya. Pero bago kami pumunta doon, ay pupunta muna ako ng Shoppers kasi pipick upin ko yung gamot ng mama ko. Ngayon kasi yung pick up 2:30. So, sakto lang yun. Kasi ang labas din ni Ethan is 3:20. So, pagkatapos namin sa Shoppers, pagkatapos namin dun, diretso na kami sa school. So, dala-dala ko si Alicia. Kasi si daddy ay natutulog na kasi mamaya work na naman siya. So, let's go guys. So, dito na kami ngayon sa Shoppers guys. Ayun, Shoppers. And, yeah, pipick upin lang namin yung gamot. Dito na kami sa loob guys. Punta na ako sa pharmacy. Ang haba ng pila guys. Diyos ko. So, nakuha na namin yung gamot guys. Ang tagal namin doon. 3 o'clock na. Kailangan ko nang bumiyahe papunta sa school ni Ethan. Kasi baka malate na naman ako. Tapos, diretso na kami uwi. So, andito na kami sa school ni Ethan guys. And it's still 3:10. So, meron pang 10 minutes akong hihintayin bago sila maglabasan. So, dito lang kami sa tabi ng kalsada ni Alicia maghihintay kasi ang school niya wala masyadong parkingan na malaki. Maliit lang yung parkingan nila. So, dito kami naka street parking lang. Pwede namang mag-park dito up to 2 hours. So, yeah. So, yun lang ang mahirap guys, no?
dito talaga sa Canada, pag madami kang anak, talagang bit-bit mo sila kahit saan ka pupunta, kahit may bibilhin ka lang or ganito, simpleng susundo ka lang ng panganay, kailangan bit-bit sila, lalo na pag lumabas na tong bunso. Bit-bit ko din silang dalawa kasi walang maiiwan, walang yaya. So yun lang ang dito sa Canada, talagang sariling sikap. Ang magtutulungan lang yung mag-asawa talaga. Kung hindi kaya ang ganito, mahihirapan talaga ang mga tao kasi ito talaga ang reality. Tsaka ayaw namin ng daddy na i-daycare namin yung mga bata, kaya sakripisyo muna ako na hindi makapag-work ng siguro mga ilang taon din. Kaya tiyaga-tiyaga na muna kahit na gusto ko nang bumalik magtrabaho kasi syempre iba pa din yung may sarili akong income na mai-provide ako sa pamilya ko din na makakatulong sa pinansyal. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan magsakripisyo ang isa para lang maitaguyod yung ng mga bata. Mga bata muna ang mga priority kasi total naman maglalakihan din yan lahat. Kaya ang nanay talaga ang magsasakripisyo kasi si daddy naman yung medyo maganda-ganda yung kita namin. Kaya ako ang kailangan na magsakripisyo. Alam nyo guys, blessed lang talaga kami kasi kahit papano ay medyo okay yung income ng asawa ko. Kaya kinakaya namin kahit na siya lang yung magtatrabaho muna. Pero syempre, iba pa din yung pag ako nagtrabaho na din kasi dalawa na kami magtutulungan. Kaya ngayon na siya na muna, kaya talagang tipid-tipid muna kami. Wala munang mga biyahe-biyahe kahit saan-saan kasi mas inuuna namin yung mga priority. Mga bills, normal dito yung mga bills. Tsaka syempre malaking tulong yung yung child tax ng mga bata kasi yun yung pang bili-bili ng diaper, mga gatas nila. Kaya sana hindi liliit yung yung child tax ng mga bata next year. Kasi sa February, filing na ng tax, so hindi pa namin alam kung anong mangyayari, kung kakaltasan ba nila yung child tax ng mga bata or basta hindi pa namin alam talaga. Pero ayos lang kasi surviving lang kami ngayon. Surviving pa din, bayad utang, mga bills, yun ang importante, yun ang mga priority muna ngayon eh. Kung matatapos naman na yung mga kailangan bayaran, makakaluwag-luwag na, makakabili na ng bahay. So ayan nga guys, napakaputik. Ayan yung itsura ng putik talaga, kaya ang hirap pag ang snow na ang nalulusaw kasi nagpuputik talaga. Tapos ngayon ay umuulan pa konti-konti ng snow. Kita nyo yung mga maliliit na lumilipad. Snow yan. So hindi naman ganun kalamig ngayon dito. -8 lang. Tapos feels like -11 lang. Kaya naka-isang jacket lang ako kasi dito sa sasakyan mainit. Naka-heater kami. Pinapawisan ako palagi. Hindi naman kami nagtatagal sa labas. Pag lumabas kami, tsaka na ako nagpapatong ng madami. So, hi guys. Nasa bahay lang kami. 6:30 na dito and si daddy is nakaalis na. And ngayon, kakatapos ko lang kumain. And naglinis din ako, like nag-vacuum ako, pero ngayon makalat na naman yung bahay namin as usual. And si bebe ko, say hi. Nagpahinga ako kasi ang sakit na ng balakang ko talaga. And ito naman is laging dikit-dikit mami. Paano na lang pag nandiyan na si bunso, no? Busy na talaga tayo niyan. Busy na talaga. Higa lang. Pinapadodo ko siya tayo ng tayo pag nagdododo. Ayan Laki na ng tiyan ko talaga guys. Pero ganun talaga. Nahihirapan ako huminga. Tapos nahihirapan na din ako matulog sa gabi kasi mahirap na talaga. Kaya
sana magiging successful yung panganganak ko next month. Pag-pray niyo ako guys na maging okay ang lahat. And after this one is I'm done. So, yeah. Siguro mga 5 years ako bago babalik ng trabaho. Basta makapag-school lang tong dalawang maliit, babalik na ako ng work. Pero kailangan yung work ko is Monday to Friday lang. Yung tugma lang sa sa schedule ng school nila. Tapos 8 to 4 lang. Or 9 to 5 is fine. Kasi yung sa Holy Cross naman is meron silang before and after program doon. So pwede silang iwan ng early, pwede din silang iwan ng late. Kaso nga lang may bayad yun. But it's okay kasi kung ako naman, kung minsan naman si daddy ang walang work, so siya naman ang hahatid sundo. So yeah, sana ay magiging okay din ang lahat. Yan ang mahirap dito pag walang kamag-anak. Kung merong mang kamag-anak, syempre busy din sila sa buhay nila, sa work nila. Hindi naman po pwedeng iwan doon yung mga bata, and ayoko din na iaasa yung mga anak ko sa kanila kasi syempre iba pa din yung alaga ng nanay. So kaya titiisin ni mami na kahit titiisin na mami na walang work muna kaysa iba mag-aalaga sa kanila. Na big boy na ang kuya ni mami. Big boy na. And tomorrow walang work si dada. Yay! Walang work si dada bukas. Maya-maya matutulog na din kami kasi maaga na naman kami gigising ni kuya. Tomorrow is Wednesday. So, bukas, hahatid ko na naman siya ng maaga. Paano nga i-turn on? Ayaw nga nasira yung remote ng TV namin guys. Kinakain kasi ni Alicia Ayaw na gumana. Pag pindutin mo, namamatay siya. Kaya nag-order kami online ng remote. Ang tagal pa ng delivery kasi mag-holiday. Kaya wala kaming TV ngayon. So ang gamit ko ngayon na remote guys, yung yung app sa cellphone. So yun lang ang pwede namin gamitin para makanood kami kasi boring sa bahay pag walang TV tapos di kami nakakalabas. So yeah. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood ng mga vlog namin. And don't forget to subscribe our channel. And just comment down kung ano yung mga suggestions nyo. And sana walang bashing. Kasi hindi naman ako perfect. And then nagpa-practice pa ako mag-vlogging. So sana ay tuloy-tuloy na si Donya in Canada sa pag-vlog natin, no? Kahit na mahirap mag-daily vlogging kasi wala masyadong ganap dito sa Canada. So, kung ano lang yung ginagawa ko araw-araw. So, yun lang yung makikita nyo guys. So baka magsasawa lang din kayo kasi rotation lang yun. Ganun lang talaga yung ginagawa ko. Lalo na pag si daddy ay nasa trabaho, kasama ko lang palagi ang mga bata. So, yun lang. Maraming salamat and don't forget to subscribe. Good night! Bye-bye!